So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan finally ire-review at meron akong sasabihin sa inyo na napalupit na mga real talk. Masakit to ha. So para sa mga fans ng Flip Top or sa mga fans ng PSP, sa fans ni Enigma, sa fans noong Boss P, eto mga boss, mga kahombre ko, wag na kayong makinig kung ayaw nyo, kung hip-hop ka talaga, kung galit na galit ka sa akin, putang ina, di, bahala ka. Problema mo na to. So game, simula tayo mga kahombre ko. Ano ba, eto PSP versus Flip Top or Flip Top versus PSP. Flip Top, Arik, aka Enigma. PSP, Phoebus, at saka si Badger. Pangalan pa lang ng mga founders, mga kahombre ko, alam nyo na kung sino ang tunay na may napatunayan. Di ba? Sino at ano ba ang pumatay sa Flip Top? Eto, sabihin ko sa inyo, siguradong hindi si kupal na Phoebus yon or the legendary tite, legendary bayag na si Badger. Definitely no. Kundi yung mga kasali mismo. Konti lang ang nakita kong may loyalty at utang na loob, okay, na personality sa Flip Top na pinasikat ng Flip Top or ni Enigma. Sina Zaito lang, Badang if given a chance, Sinyo at si Shernan. Kaso, syempre, kung titingnan mong mabuti, dalawa na lang ang pinaka-active dyan. At yon ay si Sinyo at saka si Shernan. Okay? So, si Sinyo, nakita ko siya na lagi siyang na-support sa Flip Top, nagpo-post-post siya. Si Shernan naman, every now and then, nasali pa rin siya. Kung mapapansin nyo kung sino ang may loyalty at utang na loob, sila yung kahit papano ay okay sa buhay ngayon, mga kahombre ko. 'Di ba? Si Sinyo, nasa pasaharapan na. Real talk talagang binitawan niya na yun 'di ba? May sariling bahay, may sariling clothing line, okay na siya sa buhay niya. Si Sherna naman, nakapagpagawa ng bahay, sinundan ko yon. May sarili na din naman siyang hassle sa buhay. Yung mga nagkupal, nasaan na? Yan ang tanong ko. Same pa rin ang mga buhay nila, 'di ba? Kung papaano sila nung nagsimula ang Flip Top, ganun at ganun pa rin sila ngayon. If not, they have worsened their lives. Okay? For example ko na lang sa inyo, si Apex. Hanggang ngayon, same shit situation pa rin si Apex. Si Price Tag, pilit pa rin yan niloloko ang sarili niya. Pero sa nakikita ko, magkagalit na sila ni Phoebus. Kitang-kita po yan, mga kahombre ko, sa mga mata ni Price Tag. At alam ko, Price, kung ano-ano yung mga pinaggagawa nyo and kung bakit kayo nagkakasamaan na loob. Alam mo kasi, Price Tag, jologs ka kasi. Masyado ka mababa, man. But you feel na lagi kang nasa taas. That's how you are, man. Feeling mo, parang yung mga networker. For example, si Josh Mojica, si Boy Kangkong Chips. Respect do, kasi sa murang edad, talagang yumaman siya talaga dahil sa hustle niya. The guy is great. So, actually, Josh Mojica naman, pumoporma pero kahit papano may pera. So, sa tingin ko, wag natin ikumpara. Wag na doon. Putang ina, naisali pa kita, Josh Kangkong Boy. Putang ina, sorry. Wag na pala yan. Ihanay na lang natin sa iba. Ito si Price Tag. Sa mga stupidong networker o sa mga stupidong mga vlogger na nakikita nyo na ang gaganda, agagarang pumorma, putang ina. Pero sa totoo lang, walang kapera-pera. Hinihiram niya lang talaga yung mga ginto niya. Yung mga bang-bang niya, akala mo talaga totoo. Akala mo talaga gangsta shit siya. Hindi, man. Hindi siya ganun. INC po si Price Tag. Hindi po pwede lahat yan. Kasi talagang mataas ang dignidad at ang respeto ng mga INC sa kanilang patakaran. I don't think kasi kung ganyan talaga si Price, mga kahombre ko, na gangsta shit siya kuno, sana po matagal na siyang wala sa INC, pero hindi siya ang dapat natin pag-usapan dito. Ganito kasi yan. Isa pa. Nilalamon kasi talaga ang mga tao ng kasikatan. Tulad ko, it happened to me, man. Kaya ako nga sa inyo binibitawan to. At dahil inilalagay nila sa utak nila, at dahil syempre at the same time,
nilalagay sa utak nila, nabubusog din ang tiyan nila dahil sa pera. At opportunities na binigay sa kanila ng flip top in this case kasi flip top ang tumulong sa kanila to be in that position. Ganyan talaga ang buhay. Kasi minsan hindi na sila marunong lumingon sa nakaraan. Hindi na nila tinitingnan or iniisip kung saan sila nagmula. Kung ang dating TF nila ay 20K lang sa flip top, ang asking na nila ngayon 100K. Kasi wala tumaas na ang name ko, sikat na ako, hindi na ako papayag na 20K pa rin ako kasi niloloko ako ni Enigma. Kasi ginagamit ako ni Enigma. Pero initially, putang ina mo, from the start, sino ka bang putang ina ka? 'Di ba? Pero sino ang tumulong sa'yo? Sino nagbigay ng chance sa'yo? Si Enigma. 'Di ba? So putang ina mo, ingrato ka. Hipokrito ka. At syempre, putang ina ka, wala kang paninindigan, walang loyalty. At most of all, makapal talaga ang pagmumukha mo. Ulol ka na MC ka. Walang utak, laman ng ulo ay tae ng dinosaur. Sobrang laki nun. Fuck, man. Kaya ka hindi successful sa buhay mo ngayon. Ay dahil sa ganyang mentalidad mo. Di ba? Dapat marunong kang lumingon kung saan na-build ang pangalan mo. Real talk yan. Kasi kung wala ang flip top, wala ka sana sa naging position mo ngayon. Well, ngayon, di ba? Tangina, noon, medyo okay ka pa. Kasi flip top yan, man. Anyway, kung may talent ka dyan, sure, sisikat ka, then you'll have a lot of opportunities, di ba? Ngayon, kawawa ka na. Akala mo, kaya mong mag-succeed, di ba? Wala. Tumingin ka sa salamin, same na same pa rin ang buhay mo. Kung sana lang naniwala ka pa sa mga salita sa'yo na mabahong si Enigma, sana tulad ka na ni Nasinyo at Shernan. Diba? Kung marunong ka lang sanang kumuha ng utang na loob, maka-appreciate ng utang na loob, wala ka sana sa putang inang posisyon mo na pangit na yan. Pinatay po ng greed. Real talk yan. Greed and paglaki, obviously, ng ulo ng mga kasali sa flip top. Ang flip top, nag-try si Enigma, no doubt, nevertheless, na magpasikat ulit ng ibang mga MCs. Siguro yung mga MCs na yun ang binigyan niya ng contract kasi naging bobo din siya sa part na yun. Hindi niya kasi alam na magsasucceed siya, so hindi siya nakapagbigay ng contract for sure. So lahat sila pwedeng umalis anytime and all. Kumbaga tiwala lang, salita lang sa isa't isa. 'Di ba? So yun na yun. Ngayon, hindi ganun nga lang kaganda ang kinalabasan nung ginawa na yun ni Enigma. Siguro 60% lang sa ine-expect niyang numbers ang nakuha niya. And yun, doon na nagsimula ang aberya niya, mga ka-hombre ko. So he struggled. Obviously, man. So this is the right chance para sa ibang mga kupal na gustong maging Enigma or may galit kay Enigma talaga. Diyan pumasok si Phoebus na mukhang pagong at yung pambansang bayag na si Badger. Easy, di ba? Kasi ito na yung vulnerable time. So, they need to react, di ba? Ito na yon. Kasi nasa utak na nila yan. Mapapansin nyo na lahat ng pinasikat ni Enigma, sila yung mga nagme-main event doon sa PSP ngayon. Now, for sure, mas malaki nga ang TF, pero ang pinaka-main focus nila ay pakita kay Enigma at iparamdam yung galit nila. Kaya mas pinili nilang ilagay talento nila sa wala pang napapatunayan na PSP kesa sa bumuo sa kanilang mga pangalan at sa mga sarili nila na nagbigay at nag-open ng opportunity sa buhay nila, flip top. Tuwang-tuwa si Pagong na trying hard. Liit naman ng tite. Marami akong alam sa'yo, ulol. Hintayin mo lang, dudurugin kita ng pinong-pino. Hintay lang, wait lang ha. There's a time and place for that. Siyempre, with the help of Badger, ang pambansang bayag ng Pilipinas. Naging successful naman sila. Very good. Phoebus, pera. Badger, connection sa mga rapper. Good, di ba? Good partnership yun. Pansinin nyo, di ba? Pansinin nyo din. Sinulot din nila ang ibang mga sponsor ng flip top. Makikita nyo yan, di ba? Napakagaling. Makikita nyo yan sa intro. Napakagaling na mga putang inan to. Grabe. Crazy, man. Napakagaling talaga ni Pagong. Crazy. Sa isang banda, ang mali din ni Arik Baho ay hindi na siya nag-improve. Same shit production, quality, and same shit TF. Hindi siya nag-evolve.
Kaya naging madali siyang kompetensyahan. Dapat ang flip-top ngayon may building na. Real talk yan. Tang ina, man. Sila yung number 1 for how many fucking years? Last year to 2023 lang naman. Few months ago lang naman lumabas tong kakompetensya nilang PSP, di ba? So, super lawak na dapat, etc. yung kanilang building. Grabe. Crazy na dapat. Dami na dapat nilang workers. Kaso wala. Same pa rin. Dugyot venue. Pawisan ng mga nanonood. Siksikan. Grabe, dugyot man. Sobrang nagmahal na rin ang entrance. Naging greedy kasi si Baho. Yan din ang problema. Pero sa isang banda, ganun talaga wala. Kailangan niya din talagang kumita. Di ba? Kung ikukumpara mo din talaga ang production pa lang wala ng panama ang flip-top sa PSP. Talent-wise, fame-wise, ng mga kasali, syempre PSP talaga. Pera na mapapanalunan, PSP talaga. Grabe man, real talk yan. In short, kudos pa rin. Kudos kay Pagong at kay pambansang bayag na si Badger. Kasi nasulot nila ang pwesto ni Enigma. So they succeeded sa plano nila na maging kupal. Nasulot nila ang posisyon ni Enigma. They did it well, man. Nalamon nila ang flip-top. Ganyan lang talagang buhay, mga kahombre ko. Makakahanap at makakahanap ka ng katapat. Walang panghabang buhay kundi ang tiwala mo sa sarili mo at pagmamahal mo sa sarili mo. Everybody loves flip-top dahil syempre sa childhood memories, di ba? Kaso wala PSP na talaga ang malakas ngayon. Believe din talaga ako sa mga to. Kasi napakahirap talaga ng mundong ginagalawan nila. Hirap ng sponsorship. Kasi minsan pera mo yung ilalabas mo. Minsan yung napasok sa'yo, kapantay lang na nilabas mo. Minsan wala pa. Dahil ang hina na ng views. Ang hina na ng bayaran ng views sa YouTube, man. Upload mo sa Facebook, hindi pwede kasi puro mura. So no point, mababan ka. Sa TikTok, hindi pwede. Wala namang kinikita dun. So kumikita lang sila sa entrance, sa views, maybe sa merch, maybe, tas sa mga sponsorships. Pero that's tough, man. That's so fucking tough. Kasi nagkaroon din naman ako ng mga events. It's fucking hard, man. Alam mo yun, hindi porke mataas ang views, sure, ayun na yun. Kasi sobrang daming trabaho po niyan sa likod. Daming tao niyan. Kaya marami rin binabayaran yung bobong si Pagong, for sure, di ba? Lalo na, syempre, isa pa ha, kudos din, syempre, uulitin ko sa mga nasa likod ng PSP. Marami yan, for sure. For sure yan. Marami sumusuporta dyan. At syempre, kudos sa kanila dahil naniwala sila sa potensyal ng PSP na yan. They will fly high, man. This is the next big thing sa Pilipinas. For sure. Yung mga pagkukulang ni Enigma, yon for sure ang magagawa ni Pagong at pambansang tite. Bayag na si Badger. Real talk, man. Sorry, but not sorry. Real talk lang talaga yan. One love. Good fucking vibes.